Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. And simulan po natin dito sa ratings ng mga noontime show for February 3 and 4. So masyado tayong nabisi dito po sa topic na Pepsi Paloma, no? Di na po natin natatalakay kung ano na ba yung mga ratings ng mga noontime show. So for February 3, 2025, araw yan ng Monday, ang Itbulaga po ay nakakuha ng 3.5. Dalawang channel na po yan, TV5 and RPTV. Samantalang itong It Showtime naman ay 6.0. 5 channel naman yun. Samantalang for February 4, 2025, 3.4 naman ang nakuha po ng Itbulaga at itong It Showtime ay 6.2%. So kahit saan ilagay po itong Itbulaga na stasyon, talagang sumisipa po yung kanilang ratings. Talagang sinusundan po sila ng mga Dabarkads natin. Kasi nung time na nandyan po yung It Showtime, mga Dabarkads, hindi po nila nakukuha yung ganyang ratings. Nasa 2 point something ata or 1 point something lang yung ratings ng naturang programa nung time na Showtime ang nasa TV5. Samantalang narito naman ang Dabarkads net worth natin. Kay Alden Richards ay 1.2 billion pesos. Kay Maine Mendoza, 1 billion din. Kay Alan Kay, 800 million pesos. And dito naman kay Paula Ballesteros, 350 million. And dito naman kay Jose Manalo, 100 million. Kay Ryan, 100 din. Kay Wally Viola, 50 million pesos. Miles Ocampo, 50, katulad po ni Wally. Dito naman kay Raisa May, 45 million pesos. And kay Atasha Mulak naman, unidentified net worth pa. Kasi kakasimula pa nga lang naman po ni Atasha Mulak dito sa mundo po ng showbiz. So hindi po sinama dito si Bossing, si Boss Joey, and si Tito Sen dahil mas malaki po yung kanilang net worth. Samantalang pag-usapan naman natin ng tungkol dito sa katanungan po ng isang netizen dito po sa Pepsi Paloma movie. Sabi po dito mga kadabarkads, sino kaya ang gumanap bilang Vic Soto? Sa aking pagkakaalam mga kadabarkads, nadaanan ko po ito sa Facebook nung nakaraan. So ang nakita ko pong gumanap ng Vic Soto sa Pepsi Paloma movie po ay itong si Vito Marquez, anak po ni Joey Marquez. So medyo may hawig po si Vito Marquez dito kay Bossing Vic Soto kasi ngayon mahaba po yung hair nitong si Vito. Katulad po nung time na bata-bata pa si Bossing Vic Soto. Samantalang narito naman po ang pahayag ng isang abogado tungkol dyan sa Pepsi Paloma movie. Sabi niya po, kung ipagpalagay po na aktwal na pelikula ay talagang makakaapekto sa di umano'y pangga kay Pepsi Paloma kung gayon ang direktor ay nanliligaw sa potensyal na kapahamakan. Kung tutuusin, ang teaser pa lang ay naging dahilan na ng pagkonklud ng ilang tao na talagang ni R siya ni Vic Soto base sa mga komentong ipinost sa iba't ibang social media platforms. Ang problema dito, habang walang patunay na hindi siya gi, wala ring patunay na siya ay gi. Kaya mas mabuting iwanan na lang iyon dahil walang nakakaalam ng totoo. Pero kung talagang gusto ni Daryl Yap na hukayin ito, he could have made a documentary movie instead sans opinions and interpretations sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili niyang personalidad na pananaw sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga hindi na-verify na katotohanan para sa kapansin-pansing epekto, maring hindi niya sinasadyang magdulot
ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. So yan po yung sinasabi ko sa inyo mga Kadaberkads na dapat ay ginawa niya na lamang pong documentary instead po na movie. Kasi wala naman pong nakakaalam ng katotohanan. Hindi po ba mga Kadaberkads at maging itong direktor na si Daryl Yap ay hindi pa po buhay ng time na yun. 1982 yun nangyari, hindi po ba? So hindi pa rin siya buhay nun kaya anong alam niya? Maging ang magulang nga ni Pepsi Paloma hindi alam ang tungkol dito. Sabi pa po dito, kung nangyari yon, hindi lamang niya sinasamantalang alaala ng isang taong matagal ng patay, kundi makatarungang paninira ng imahe ng ilang individual na nananatiling inosente. So, ilan lamang po yan sa naging statement ng isang abogado. So, supalpal dito si Direk sa naging statement po ng isang abogado dito na dapat documentary na lang yung gawin niya or ginawa niya, diba? Instead na movie. Kasi walang nakakaalam ng katotohanan. Tapos, mag-add na lang sana siya ng mga opinion. Tapos, yung mga haka-haka na lumutang, 'di ba? Sana ganun na lang. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa gumanap na Pepsi Paloma. Walang iba kundi si Red Bustamante, na kung saan ay nagkaroon nga po ng chance na siya ay ma-interview dito po sa kanyang bagong endorsement. Walang iba kundi po itong Beauty Milk Glasses. Siya po ay bagong endorsement ata ng naturang brand. So, syempre, meron po mga media doon, mga Kadaberkads. Kaya naman, hindi po naiwasang magtanong ng ilang mga media tungkol dito sa Pepsi Paloma. So, hiningan po siya mga Kadaberkads ng opinion, ng reaction at ng ibang details tungkol dito sa Pepsi Paloma movie. Ayon po sa reporter kung ano daw masasabi nitong si Red Bustamante na gumanap ng Pepsi Paloma sa mga bashers na natatanggap nito. At kung nakausap na daw ba nitong si Red ang production. Pero ang sagot po nitong si Red, no comment at ayaw niya pong magbigay ng pahayag. Samantalang sa magkaibang event, nagkaroon din po ng chance na ma-interview itong si Mon Confiado tungkol sa role niya na si Rhea de la Cruz. Hiningan po siya ng pahayag kung ano ang masasabi sa role niya na si Dr. Ray de la Cruz. At sabi nga po ni Mon Confiado na overwhelmed daw siya sa reaksyon ng mga tao na kahit daw mga negative yung binabato sa naturang pelikula ay positive naman daw yung nakukuha niya po na komentaryo mula po sa mga casual netizen. Kaya naman nagpapasalamat daw siya dahil ang tingin daw ng mga tao sa kanya ay artista. Dagdag pa niya kung ano man daw po ang maging problema ng naturang pelikula ay hindi niya na po hawak yun. So, eto po yung sinasabi ni Bossing Vic Soto na trabaho lang po ang ginawa nila. At naunawaan naman po yun ni Bossing Vic Soto, lalo na po si Red Bustamante. 'Di ba? Alam ko breadwinner ata yan sa pamilya niya. So, yung makukuha niya pong bayad doon, malaking tulong syempre yun sa panggastos ng pamilya niya. Hindi po ba? So, kung may sisisihin dito ay walang iba kundi po yung direktor dahil hindi niya po inayos yung mga ilalagay doon sa kanyang pelikula. So, ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaberkads? Comment down below. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.